Magandang umaga mga bata. Manatili kayong nakatayo at tayo'y manalangin. Amen. Ngunit bago kayo magsiupo, ay maaari niyo bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong lamesa at upuan? Ngayon, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase? Mahusay! Mukhang handa ng makinig sa panibagong aralin. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay maaari ko bang malaman kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Magaling! Mga likas na yaman. Ngunit bago natin formal na simulan ang ating aralin ngayong araw, ay mayroon akong inihandang awitin. Mula sa awiting Liron-Liron Sinta, ay iniba ang mga liriko upang maging mga anyong lupa. Maaari niyo ba akong sabayan sa awitin? Magaling! Mga anyong lupa dito sa ating bansa, lambang kapatagan, yaman itong bayan, nalampas at bulkan, kay gandang pagmasdan, burol kabundukan, ating alagaan. Magaling! Ano na nga ang pamagat ng ating kanta? Tama! Mga anyong lupa. Ngayon, ano-ano ang mga anyong lupa na binanggit sa kanta? Tama! Lambak, kapatagan, talampas, bulkan, burol, at kabundukan. Ang mga ito ay halimbawa ng mga anyong lupa na ating tatalakayin ngayong araw. Ano na nga ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay likas na lupa sa ibabaw ng ating mundo. Narito ang mga halimbawa ng anyong lupa. Una narito ay ang bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Halimbawa nito ay ang Mount Apo ng Davao, Mount Pulag ng Nueva Vizcaya, Mount Makiling ng Laguna, at Mount Halcon ng Mindoro. Pangalawa, burol. Ito naman ay ang anyong lupa na mas mababa kaysa sa bundok. Ang halimbawa nito ay ang Chocolate Hills ng Bohol. At ang iba pang mga halimbawa nito ay ang burol ng Quezon, Antipolo, Bulacan at Batangas. Pangatlo ay ang bulkan. Ito naman ay isang uri ng bundok na nagbubuga ng lava at mainit na bato na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang pinakatanyag at sikat nitong halimbawa ay ang Mount Mayon ng Albay. At iba pang mga halimbawa nito ay ang Taal Volcano ng Batangas at Hibok-Hibok sa Karigin. Pang-apat ay ang Bulubundukin. Ang Bulubundukin ay isang serye o hanay ng mga bundok na matatagpuan sa malawak na lugar. Ang halimbawa nito ay ang Sierra Madre na matatagpuan mula Cagayan hanggang Quezon na nagsisilbing pananggalang at harang sa malalakas na hangin at bagyo sa Pilipinas. Panglima ay kapatagan. Ito ay isang malawak na lupain na matatagpuan sa malawak na lugar. Isang halimbawa nito ay ang kapatagan ng Bitlang Luzon, dito sa ating lugar sa Nueva Ecija. Pang-anim ay ang kapuluan. Ito naman ay ang lupa na napapaligiran ng katubigan. Ang halimbawa nito ay ang Palawan. At isa pang pinakatanyag na halimbawa nito ay ang 100 Islands na matatagpuan sa Pangasinan. Pangpito ay ang Talampas. Ito naman ay patag na lupa na matatagpuan sa taas ng bundok. Ang halimbawa nito ay ang Talampas ng Bukidnon. At ang iba pang mga halimbawa nito ay ang Talampas ng Ifugao, Benguet, at Apayao. Panghuli ay ang Lambak. Ito naman ay patag na lupa na napapaligiran ng burol at bundok. Ang halimbawa nito ay ang Cagayan Valley. At ang iba pang mga halimbawa nito ay ang Agusan Valley, Aklan Valley, at Antique Valley. Naintindihan ba ng lahat? Ngayon ay mayroon akong katanungan. Ano na nga ang ating pinag-aralan ngayong araw? Tama, mga anyong lupa. Magbigay ng mga halimbawa ng anyong lupa. Magaling! Ito ay ang mga bundok, bulkan, talampas, burol, kapatagan, at lambak. At isa pang katanungan ay paano nakikinabang ang mga tao sa mga anyong lupa.
Magaling! Nakikinabang ang mga tao sa pamamagitan ng mga pagtatanim ng iba't ibang mga prutas at gulay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng group activity. Ang klase ay mahahati sa dalawang pangkat. Ang gagawin nyo lamang sa pamamagitan ng mga materyales na ito ay gagawa kayo ng anyong lupa. At ipapaliwanag nyo sa harap kung ano ang anyong lupa na inyong nagawa. Halimbawa na lamang nito, ito ay pulo. Ang karton ang nagsisilbing tubig at ang mga lata naman ang nagsisilbing lupa. Ang pulo ay napapaligiran ng mga tubig. At ito namang isa ay ang talampas. Ito ay patag sa taas na ibabaw ng bundok. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Maaari bang maglabas ng malinis na papel? Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin kung anong uri ng anyong lupa ang inilalarawan sa bawat pangungusap. At para naman sa inyong taktang aralin, ay gumupit ng mga larawan gamit ang lumang dyaryo, libro, magazine na matatagpuan sa inyong tahanan. Maaari nyo itong ilagay sa isang malinis na papel at ilagay kung anong uri ng anyong lupa ang inyong nakitang mga larawan. Wala na ba kayong mga katanungan? Magaling! Mukhang natuto ang lahat sa ating aralin ngayong araw. Maaari na kayong magsitayo at tayo'y uuwi na. Paalam!